Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nandito ngayon and Happy Lord's Day din po. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na makapagturo muli ng kanyang salita sa harapan nyo. Naway pagpalain ng mga ituturo ko ngayon at siya ang maluwalhati. Manalangin po tayo. O aming Diyos, kami lubos na lumalapit sa inyo na may pagpapakababa, ng may paghingi ng tulong sapagkat alam namin, Panginoon, na kami mahina, Panginoon. Emotionally, we are weak. At sa maraming pagkakataon ay nahuhulog kami sa pagkakasala. Tulungan nyo kami na ang pag-aaral na ito ay makatulong sa aming paglago, Panginoon, at para makalakad kami ng naaayon sa inyong kalooban. Naway sa mga makikinig ngayon ay kayo ang siyang magbigay ng kalakasan at linaw ng pag-iisip sa bawat isa, Panginoon. At sa akin na magtuturo ay tago niyo ako sa inyong likuran at magtiwala lamang ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang topic po natin ngayon is Knowing Christ. No? Nasa chapter 9 na tayo at nasa topic na tayo patungkol sa kanyang emotions. Christ, emotion. So yung topic natin nung nakaraan sa pamamagitan ni Brother Alan is Christ, Christ faith, at saka yung isa yung companion. So ngayon, pag-aaralan natin, Christ emotion, at sa mga susunod na linggo, Christ growth. So patungkol ito lahat kay Kristo. So familiar po ba tayo? Ay, wala pala yung ano dito. Wait lang po. Wala pala yung ano. Sige. Kayo na bahala. Familiar po ba tayo sa movie na Inside Out? Siguro yung mga bata dito, alam nila yung tungkol dito sa movie na ito. So, isa siyang animated movie na kung saan ay pinoportray nito kung paano ang isang tao ay nag-e-express ng kanyang iba't ibang emosyon na bumubuo sa pagkatao ng isang tao. So, parang yung tao para daw siyang robot na mayroong mga maliliit na tao sa loob na may central command na kung saan ang mga personified emotions yung kumukontrol kung ano yung gagawin o i-express ng isang tao. Yung bida specifically. Depende sa sitwasyon. So yung main character, si joy, si anger, si sadness, si fear, at si disgust. So parang pinoportray ng movie na ito na parang hindi tayo hindi tayo nagdi-decide sa sarili natin, kundi yung mga emosyon natin. Pero alam natin, in reality, hindi ganito yung nangyayari, di ba? Hindi dapat yung emosyon, yung nangingibabaw sa kung paano tayo magdidesisyon. Sapagkat, ang emosyon ay dapat yung kinokontrol natin at hindi ito ang nagpapakilos sa atin. Bagamat mahirap, pero maaari natin itong magawa sa tulong ng banal na Espiritu, sa tulong ng salita ng Diyos. Sabi sa Romans 12 verse 2, di ba? Be transformed by the renewal of your mind. We can be transformed and do Christ or God's will sa pamamagitan ng kanyang salita. So, naibahagi ko lang tong movie na ito kasi nung binigay ito sa akin ni Pastor George, pumasok agad yung movie na yan sa isip ko. At pumasok din sa isip ko, kung paano nga ba o paano kaya nagre-react si Jesus sa bawat pangyayari sa kanyang buhay nung siya ay lumalakad pa sa mundong ito? O paano niya ini-express yung emotion niya, di ba? As we continue to know about the person of Christ through this book and through the Word of God, mas lalong nagiging malalim sa ating yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pero aminin natin, bagamat totoo na malinaw na ipinakita sa kanyang salita, yung persona ng ating Panginoon, o sa Biblia, ay napakahirap pa rin itong ipaliwanag. O napakahirap nitong ituro sa iba. Lalo-lalo na kung gagamitin natin yung lohika ng tao, yung mystery ng persona ni Christ ay maipapaunawa lamang sa pamamagitan ng banal Espiritu. Kung paanong sa kanyang
kung paano ang Panginoon sa kanyang kabuuan ay Diyos, gayon din ang kanyang pagiging tao ay buo din. Kabuuan din ng kanyang persona o nasa iisang persona lamang siya. Yan po yung tinatawag nating hypostatic union na salamat dahil piniliwanag sa atin ni Kuya Genesis before. So hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ulit ngayon. So explaining this reality is difficult. Why? Because according to Mark Jones, palipat mo ng slide. According to Mark Jones, we are dealing not only with the intricacies of the union of the two natures in one person, but also with the important fact that Jesus was both without sin and filled with the Holy Spirit beyond measure. So yan yung dahilan kung bakit napakahirap nitong maintindihan. Diba? Lahat naman tayo nag-a-agree na kailanman ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagkasala. At katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, ang kanyang pagkilos sa mundo upang tuparin ang plano ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya naman sa pag-aaral natin ngayon, ay tatalakay natin ang isa sa mga elemento na tinataglay ng isang tao. At si Jesus bilang isang tao ay tinataglay din ng ganitong elemento, ang pagkakaroon ng emosyon. Kaya naman sa pag-aaral natin sa patungkol sa emotion ni Jesus, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mahirap sapagkat alam natin na ang ating emosyon o kung paano tayo mag-react sa isang bagay ay may bahid ng kasalanan. So hindi natin to completely maiintindihan while we are on earth. Di ba? Hindi katulad ni Jesus na kailanman hindi nagkasala, maging sa pagpapakita ng kanyang emosyon na siyang malinaw na itinuro sa atin sa bagong tipan at inihula sa atin noong lumang tipan. Now, why it is important for us to study the emotion of Christ? Sapagkat ituturo sa atin ito kung paanong nararapat mabuhay ang isang tao ng Diyos, kung paanong dapat ang original na disenyo ng tao ay dapat kumilos ayon sa pagkalikha sa Kanya. At ito'y dinisplay sa atin ni Jesus. So in the process, as a Spirit-filled Christian, see how emotions, which are God's gift to us, should be expressed in the various circumstances we encounter. So narin yung mga katanungan, tumawa ba si Jesus? Kung sakali bang marinig ni Jesus yung preaching ni Pastor George, tapos may, sorry. sorry, hindi ko po sinasadya. So kung sakali bang marinig ni Jesus yung preaching ni Pastor George, na mayroong joke, tatawa kaya siya? So yun yung mga katanungan na tumatakbo sa isip ko ngayon. Pero one thing is for sure, he expressed righteous emotion in proper time without sin. Gaya ng sinabi ng mga ngaral sa Ecclesiastes chapter 3, verse 4 to 5 and 7. A time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to keep silent, and a time to speak. So, may mga panahon kung kailan dapat tayo pakita ng emosyon. At alam ni Jesus kung kailan siya magagalak, kung kailan siya malulungkot, kailan siya mananahimik, o kailan siya magsasalita. Kaya naman sa pag-aaral natin ng emotional life ni Christ, ay matututo tayo kung paanong dapat mag-react or mag-respond sa isang bagay. At the end of the day, our aim is to glorify God and to be Christ-like in our character. So may apat po tayong emotion na pag-aaralan ngayon sa emotion ni Christ. Una, yung Christ's mercy. Pangalawa, Christ's anger. Pangatlo, Christ's joy. At pangapat, Christ's tears. Doon muna tayo sa una, Christ's mercy. Isa sa mga katangiang meron ng Panginoong Hesukristo ay ang kanyang pagiging mahabagin. Ayon kay B.B. Warfield, isa sa mga American Reformed theologian, sa kanyang essay about emotional life of Jesus, the emotion which we should naturally expect to find most frequently attributed to Jesus, whose life was a mission of mercy and whose ministry was so marked by deeds of beneficence
that it was summed up in the memory of his follower as going through the land of good is no doubt compassion. So kung tatanungin natin yung isa sa mga alagad ni Christ, ano ba yung nakita mong katangian na naaalala mo kay Kristo? Isa sa mga matatandaan nila ay ang kanyang pagiging mahabagin o ang kanyang compassion. Ang alagad ng Panginoong mismo ang nakasaksi nito kung paanong si Jesus bilang ating pinakapunong pari ay nagpakita ng habag sa mga nangangailangan. Pababasa natin yan sa Mark 1, verse 41, di na po natin ipa-flash, na sinabi dito na Jesus was moved with pity. Yung nakita niya yung mga tao na nagugutom, na nahihirapan, nahabag siya. When he saw the crowds, he had compassion for them. Dahil nakita sila ni Jesus na katulad ng isang tupa na walang pastol. Mababasa natin yan sa Mateo chapter 9, verse 36. Ang pagkahabag ni Jesus ay hindi lamang basta emosyon na kanyang nararamdaman, kundi ang akibat nito ay pagtugon sa kanilang pangangailangan. Jesus dealt with people's physical problems. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 14, verse 14. When Jesus landed and saw the large crowd, he had compassion on them and healed the sick. Ito po yung senaryo kung saan si Jesus ay sinundan ng maraming tao at pinakain niya yung 5,000. Babasa rin natin sa Matthew 20, verse 34. And Jesus in pity touched their eyes. Ito yung mga senaryo naman na kung saan may 2 bulag na sumisigaw kay Jesus. Anak ni David, maawa ka sa amin. At pinagaling ni Jesus ang kanilang mga mata. Alam ng Panginoong Hesukristo na ang karamdaman at paghihirap sa mundong ito ay resulta ng spiritual na karamdaman na tulad ng isang virus na nakakaapekto hindi lamang sa ating kaluluwa, maging sa ating katawan. Alam naman natin yan. Maraming mga nakakaranas ng iba't ibang karamdaman. Kala natin okay tayo, tapos magugulat tayo pag nagpa-check up tayo. Pero na pala tayong sakit, hindi natin nararamdaman. So dahil sa kasalanan, isa yan yung naging epekto. Sa Mark chapter 6, verse 30 to 44 naman, na hindi na natin babasahin, ay dito nagbigay sa atin ng halimbawa ng pagmamalasakit ng Panginoong Hesukristo sa mga nangangailangan ng kaluluwa at katawan ng tao. Hindi niya lamang inibsan yung gutom na nararamdaman ng 5,000 tao, kundi katulad ng tupa na nawawala ay tinuruan sila ng maraming bagay. So mababasa natin yan sa Mark chapter 6, verse 34. He extended mercy to spiritual and physical needs of His people. Nahabag siya at tinugunan niya lahat ng pangangailangan ng tao. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa mga kasalanan. Siya lang ang perfectly na nakatupad ng kautusan na love your neighbor as yourself. Walang ibang nagmahal sa tao na katulad ng pagmamahal ni Jesus. He did not merely react, pa-flash po, He did not merely react to those who desired mercy, but rather actively pursued opportunities to be merciful, especially in His voluntary death on the cross. Ayan yung ultimate manifestation ng kanyang mercy. Hindi siya passive, kundi aktibo. Pinakita niya ito sa kanyang pagkamatay doon sa krus. Kalbaryo. Ang kahabagan ni Jesus ang nagbigay sa atin ng pamamaraan upang mapanumbalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Ang kanyang kahabagan ang nagdala sa atin sa kaligtasan. At nakakalungkot ang irony dito, bagamat siya'y puspos ng kahabagan, siya'y inosente, di nagkasala, hindi siya nakatanggap ng awa. Pinatay siya mercilessly ng mga taong, mga Hudyo. Wala siyang awang pinatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, hindi ito pumigil sa kanya upang magpakita ng awa, maging sa dulo ng kanyang hininga. Sabi niya, di ba sa Diyos,
hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila, Ama. So ano yung application na pwede nating makuha dito? The true Christian is not reactionary person. One simply tries to do the right thing when in face of situation that demands action. Rather, we must seek to be merciful, knowing that we benefit from that such a display. Sabi sa Mateo 5 verse 7, "Blessed are the merciful, for they shall receive mercy." Hindi lamang tayo basta dapat kumikilos dahil ito yung dapat nating gawin. Kumikilos tayo na may kahabagan sa mga taong nangangailangan. Tumugon tayo ng merong awa sa kanila, habag na nakikita sa ating aksyon, na nakikita sa ating mga gawa. Di ba sabi ni James, na kapag may humihingi sa'yo, sasabihin mo lang ba na ipapanalangin ko yung kagutuman mo. Gumawa tayo, kumilos tayo, mahabag tayo sa mga nangangailangan. Doon po tayo sa pangalawang emotion ni Christ. Mabilis lang po natin tatalakayan. Christ's anger. So, hindi matanggap ng kararami ngayon. Hindi nila matanggap na ang Diyos ay may kakayanang magalit. Pero totoo ito. Nagalit ang Diyos. Nagalit si Kristo. Ngayon, maraming Kristiyano ang mga kulang sa makatarungang pagkagalit. Minsan ang galit na meron tayo, lalo na sa mga dumagawa ng mga hindi magagandang bagay sa harapan ng Diyos, ay may bahid ng self-righteousness, di ba? Yung nakikita mo, itong mga to, parang hindi mga Kristiyano. May mga ganun tayong pakiramdam na parang nakikita natin yung iba, ay nakikita natin yung sarili natin na higit sa iba. Kaya naman, hindi natin masabi kung tama ba na nagagalit ako o hindi. Pero, merong righteous na pagkagalit. Si Christ mismo ang nag-portray nito. So, yung galit ng output ng Diyos ay isa sa mga prominenteng tema sa Bible, mula pa nung Luma at Bagong Tipan. Psalm 69, verse 24, sa Psalm 76, verse 10, Jeremiah 21, verse 14, John 3, verse 36, Romans 1, verse 18, at Revelations 19, verse 15. So, yan po yung mga verse na pwede nyong i-check. Ang hindi pagpapakita ng galit sa harap ng kasamaan ay hindi tanda ng kabanalan, kundi ng kahinaan. Madalas, dahil siguro ayaw natin maka-offend ng ibang tao, kaya naman sanay tayo sa ganitong kalakaran, ay wala tayong nararamdamang banal na pagkagalit. Naalala ko yung nagturo si Pastor Noel sa isa sa mga Friday class namin. So, isa raw yun sa mga kakulangan ng Kristiyano ngayon. Talamak na nakikita yung kasamaan sa paligid, pero tayo, parang normal na lang. Hindi tayo nakakaramdam ng anumang pagkagalit o hindi tayo nakakaramdam ng anumang emosyon na sapagkat alam natin na itong mga bagay na ito ay hindi nakakalugod sa Diyos, di ba? Ngunit, sa paanong paraan ba dapat natin ipahayag ang ating galit? Pinakita sa atin ni Jesus ang halimbawa ng sinabi sa James na magalit ka, ngunit huwag kang magkasala. As Warfield claims, the emotion of indignation and anger belong to the self-very expression of moral being, as such cannot be lacking to him in the presence of wrong. Christ always had the mind of God. Jesus taught, God's thought after him. Accordingly, the very things that cause God anger inevitably enraged Jesus while on earth, such as the willful, hard-hearted unbelief expressed by His own people. So maraming chapter, maraming mga passage sa Bible na makikita natin na nagalit si Christ. Halimbawa, sa Ebanghelyo ni Marcos, may mga pagkakataon na malinaw ang galit ni Kristo. Makikita natin sa Mark chapter 3 verse 1 to 6 na hindi na po natin babasahin, ay nakasaad dito na si Jesus ay pinagaling niya yung paralisado. At kasama sa mga talatang ito ay bababasa din natin na nagalit si Jesus sa mga Fariseo. Bakit? Sapagkat sa kabila ng paggawa ni Jesus ng mabuti
sa pagpapagaling niya sa paralytic o sa nangangailangan, ang kanyang pagpapakita ng awa ay naging pagkakataon para sa mga matitigas na puso ng mga Pariseo upang siya'y akusahan. Kaya naman, tinanong ni Jesus sa kanila ang simpleng tanong, pinahihintulot ba na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat? O gumawa ng masama, magligtas ng buhay, o pumuksa nito? Di makasagot ng mga Pariseo. Ang tangi lamang reaksyon sa ganitong sitwasyon ay galit. Makatarungang galit. Makikita natin yung indignation ni Christ dito. Si Jesus ay tumingin sa kanila na may banal na pagkagalit sapagkat sila'y bulag sa biyaya ng Diyos at walang malasakit sa mga nangangailangan, sa may karamdaman. Dito makikita natin na mga Pariseo ay nagpakita din ng galit. Pero nagdulot sa kanila upang pagplanuhang patayin si Jesus. Itong mga taong ito na nag-aral ng Torah, nag-aral ng salita ng Diyos, nagalit at gustong pumatay ng isang inosenteng tao. Makikita din natin na si Jesus ay nagpaayag ng righteous anger sa kanyang mga alagad. Nung dinala ng mga tao, kay Jesus yung maliliit na bata para i-bless, ang ginawa ng mga alagad, sinaway sila. Mababasa natin yun sa Mark chapter 10, verse 13. Kaya naman, nagpakita rin dito si Jesus ng righteous indignation. Hindi siya tumayo upang maging peacemaker, kundi tumugod siya tulad ng isang guro na disappointed sa kanyang mga alagad sa kakulangan nila ng habag at kakulangan nila ng pagkaunawa sa kaharian ng langit. At syempre, alam natin yung pinakasikat na passage kung saan nagalit si Jesus nung kanyang nilinis ang templo. Di ba? Babasa natin yan sa John chapter 2, verse 13 to 17 at Mark chapter 11, verse 15 to 19. Excuse me. Alam natin na iisa lamang ang dahilan ng pagkagalit ni Jesus. Yun ay ang kasalanang nagdudulot ng pagre-rebelde sa Diyos. Hindi siya nagalit dahil sa personal na kadahilanan. Nagalit siya sapagkat alam niya ang pag-iisip ng Panginoon. Alam niya kung ano yung nakakapagdulot ng kung ano yung makakapag-offend sa Panginoon. Kaya naman yung application dito, we as Christian, having been granted understanding, must respond with righteous anger when God or His will is being mocked. It is a natural reaction of a heart that loves truth. Ano yung reaction natin sa nangyayari sa mundo natin? Kamakailan lang, may sa UK ay pinasa na nila yung abortion. Maraming mga Kristiyano doon ang hindi sumang-ayon. Pagdating kaya nito sa ating bansa, ano yung magiging reaction natin? Tatahimik na lang ba tayo? So magkaroon nawa tayo ng makatarungang pagkagalit. Pagkagalit, pero hindi tayo magkasala. At naway mas lahat nating ma-appreciate ang ginawa ni Kristo, sapagkat bagamat siya'y nagalit, ay nagpakita pa rin siya ng kanyang awa, sapagkat tinanggap niya ang puot na nararapat para sa atin. Sabi ni Mark Jones sa kanyang book, the anger of Christ proved the mercy He shows towards sinner. Indeed, even in the way that God saved, He could not be merciful toward us if He was not angry toward His Son on the cross of Calvary. Likewise, if we cannot be angry, we cannot be merciful. Pinakita ng Diyos ang kanyang awa nung ibinuhos niya ang kanyang puot sa kanyang anak. Magkaroon nawa tayo ng banal na pagkagalit sa kasalanan. Huwag tayong masanay sa kalakaran ng mundong ito, kundi gawin natin ang kalooban ng Diyos. Pangatlo po, pag-aaralan natin yung Christ's joy.
Alam naman natin na si Jesus, dinescribe siya sa Isaiah na He is the man of sorrows and acquainted with grief. So the question is, na-experience kaya ni Jesus yung kagalakan habang nandito siya sa mundong ito? So kung meron lamang excuse na hindi magalak habang nandito sa mundong ito, si Jesus yun. Bakit? Imagine natin yung fellowship na meron siya sa Ama at sa Banal na Espiritu from eternity. Tapos, si Jesus, upang tuparin ang plano ng kaligtasan, ay nagpakababa at nagkatuwang tao at isinuot ang katawan ng pagiging tao. Nagpakababa siya upang tuparin ang kalooban ng Diyos. At ang nakakalungkot pa dito, yung bayan, ang kanyang sariling bayan, ay nireject siya. At ang pinaka-worst, pinako siya sa krus. Kung may dapat excuse na kung paanong dito na dapat mawala ng kagalakan, si Jesus yun, di ba? Pero paano kaya nagkaroon ng kagalakan si Jesus? Describe ni Paul na ang joy ay isa sa mga bunga ng Espiritu. Si Jesus bilang puspos ng Espiritu ay mayroon ding kagalakan. At katulad ng ating kagalakan, ay may mga circumstances at mga katotohanan na nagbigay o nagdulot kay Jesus upang magalak. Mababasa natin to sa Luke 10 verse 21. Sabi dito, "At times, Jesus full of joy, through the Holy Spirit said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you are pleased to do." Excuse me. Nagalak si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sapagkat ipinahayag ng Ama sa mga maliliit na ito, yung kaligtasan at yung pagpatagumpay kay Satan. Mababasa natin yan sa Luke chapter 10, verse 18. So ano yung application na pwede nating makuha dito? As Christians, let us rejoice in the things that brought joy to Jesus, especially in His victory over the enemy through the death on the cross. And let us share this joy we have understood with sinners in need of salvation. Bilang Kristiyano, magalak tayo sa mga bagay na nagbibigay ng kagalakan kay Jesus. Lalong-lalo na sa kanyang pagtatagumpay laban sa kaaway sa mamagitan ng kamatayan sa krus. At ibahagi natin ang kagalakang ito na ating nauunawaan sa mga makasalanang nangangailangan ng kaligtasan. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, "Fixing our eyes on Jesus, the pioneer, the perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Kita niyo yung irony, di ba? Si Jesus ay namatay, pero meron siyang kagalakan. Namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo, pero meron siyang kagalakan. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, patungkol dito, "A great sorrow was on Christ when our load was laid on Him. But greater joy flashed into His mind when He thought that we were thus recovered from our lost state. Even iloy-iloy lama sa baktani, or my God, why have you forsaken me? When the depths of its woe have been sounded, we will found to have pearls in joy in its caverns." Even in the point of death, Jesus is joyful. Jesus is joyful. Bagamat hindi natin maunawaan ito ng lubusan ngayon, yung kabuuhan ng kagalakan ni Jesus habang lumalakad sa pagdurusa sa mundong ito, siguro sa new heaven and new earth, doon lang natin ito maunawaan. Bagamat walang malinaw na sinabi sa Biblia na si Jesus ay tumawa, tandaan natin na ang fellowship na meron si Jesus
sa kanyang alagad, sa mga makasalanan, ay hindi lamang spiritual, para lang gawin niya yung dapat niyang gawin. Kundi bilang tao, kumain siya, uminom, kasama ng tax collector at mga makasalanan, kasama ng kanyang, yung three circle of friends, sila Peter, James, and John. One thing is for sure, he enjoyed true human friendship. At siguro, tulad ng sinabi ko kanina sa Ecclesiastes, marahil nga may panahon na tumawa si Jesus. Malinaw lang tumawa si Sarah. Pero si Jesus, walang malinaw na sinabi. Pero he surely enjoyed true human friendship. At lastly po, pag-aaralan natin yung Christ's tears. Kung na-experience ni Jesus ang kagalakang hindi naaabot ng sino man sa mundo, ay siguradong in-endure niya rin yung kalungkutan at pagluha na hindi na-experience ng sino mang tao sa mundo. May mga pagkakataon pa nga na kung saan nalalagay tayo sa posisyon na kailangan nating tumugon sa mga pinagdadaanan natin. At siguro familiar dito yung mga lalaki, no? Yung mga lalaki, kahit anong mangyari, pigilan nila yung luha nila eh. Kahit na nasasaktan na sila, di ba? Para lang hindi sila magmukhang mahina. Ayaw nila magpakita ng kahinaan sa harap ng tao. Pero si Jesus, hindi niya lamang sinunod ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iwas sa kasalanan at pagsunod sa kanyang kalooban. In every situation, not only spoke perfectly the words the Father gave him, mabasa natin sa John 12 verse 49, but he also reacted appropriately even in the time of grief. We all know the time when his emotional shedding of tears, when the griefs of life demanded such response is when the time Lazarus died. Mababasa natin yan sa chapter 11 ng John. Dito rin natin mababasa yung maikling verse, di ba? Jesus wept. Baka hindi nyo pa kabisado yan. So, yun yung pinakamaikling verse na pwede natin mabasa, di ba? At bago tumating sa talatang ito, sa verse 33, makikita natin na si Jesus, o nung makita ni Jesus na si Marta ay umiiyak, nabagabag ang kanyang espiritu. So tunay ang kanyang pagluha, tunay ang kanyang pag-iyak. Pero may mga tanong, kung bakit umiyak si Jesus sa kamatayan ni Lazaro, kung bubuhay niya muli ito, parang yun yung mga katanungan ng iba dito eh. No? Parang sinira mo yung gamit, tas umiyak ka, tas ayusin mo ulit pala. Kaya mo palang ayusin. So ano kaya yung ano kaya yung kasagutan dito? Simple lang. Because he genuinely grieving. Totoong malungkot siya. He joined in the sadness of others with his own heartfelt grief. Tunay siyang tao na nakakaramdam ng kalungkutan. Sa kabila na katotohanan ng alam ni Jesus, ang patutunguhan ni Lazarus o ang kanyang eternal destiny ay secured na dahil sa kanya, ay ang kamangha-mangha dito sa katangian ni Jesus ay ang kanyang kakayanang makisimpat siya. Diba sabi sa Romans 12 verse 15b, weep with those who weep. Bukod doon, isa pa sa kadahilanan sa pagtangis ng Panginoong Hesukristo ay nakita ni Jesus ang kabagsikan at kapangitan ng kasalanan na nagdulot ng kamatayan maging sa kanyang pinaka-malapit na human friend, si Lazaro. More than any other human being, Christ knew not just the joys of eternal life in heaven, but also the terrors of eternal punishment in hell. Kaya naman, siguradong masakit para kay Jesus na ma-witness din yung bayan niya na nagre-rebelde. Sa kanya mababasa natin yan sa Luke 19, verse 40 to 41. Kaya naman sa Luke 19, verse 41, nakita natin na nang si Jesus ay malapit na sa lungsod, ay kanya itong iniyakan. Nakita niya ang pagre-rebelde ng kanyang sariling bayan. So ano yung application na pwede natin makuha dito? As Christian, we are called to grieve over this devastating impact of sin in the world. Let that sorrow ignite a passion with us to pray earnestly for the salvation and boldly proclaim the gospel that brings true life.
So yung bilang mga Kristiyano ay nararapat tayong magdalamhati sa kasalanan, sa epekto ng kasalanan sa mundo. At hayaan natin ang ating lungkot ang siyang magtulak sa atin upang kumilos, manalangin para sa kaligtasan at ipangaral ang ebanghelyo na bibigay ng tunay na buhay. And good thing is, hindi pang permanente ang ating pagluha sa mundong ito. Pinangako sa atin sa Revelations 21 verse 4, He will wipe away every tears from their eyes. There will be no mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Yan yung pinangako sa atin sa new heaven and new earth. Hindi na natin mararamdaman yung kalungkutan sa panahon na yun. So bilang pagtatapos, sabi ni B.B. Warfield sa kanyang book, nothing is lacking to make us the impression strong that we have before in Jesus a human-like being ourselves. Yet very much unlike ours, the emotion of Jesus were perfectly manifested, and there was also a glorious harmony in their expression. Christ's emotion were always unveiled in perfect proportion and balance. For Jesus, it was not mere joy, but exultation, not mere irritated annoyance, but raging indignation, not mere passing pity, but deepest movements of compassion and love. Not mere surface distress, but an exceeding sorrow even unto death, they never overmaster Him. So lahat ng emotion na inexpress ni Jesus ay walang halong o walang bahid ng kasalanan. Pag nagagalit tayo, minsan nabibwisit lang tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero hindi ito banal na pagkagalit. Minsan natutuwa tayo sa mga bagay na hindi minsan nakakabigbigay ng kaluguran sa Diyos. At minsan, naawa tayo at hindi tayo kumikilos. At nalulungkot tayo, pero minsan wala tayong ginagawa. Pero si Jesus, ginawa niya yan perfectly. O in-express niya ang kanyang emotion perfectly. So yun lamang po. And next week, pag-aaralan naman natin yung Christ's growth. So kung may mga question po kayo, sagutin po ni Pastor. May mga question po ba tayo? Sige. Hello. Okay. Salamat, Eko. Sorry po na. Baka may mga tanong kayo, mga kapatid, dito sa emotions ng Panginoong Hesus. Kasi it is not being discussed frequently, the aspect of Christ's emotions. And it is very good that even Mark Jones himself discuss this thing about Jesus. So kanina binabanggit nga ni Eko kung si Jesus daw ba ay tumatawa. Meron bang ebidensya sa Bible na si Jesus ay tumawa at nagpatawa? Parang wala. Ha? Wala po ako. Wala ba? Oo. Pero sa tingin mo kaya, tumawa kaya si Jesus? Ayun po, yung tulad ng sinabi ko kanina na syempre Nagjo-joke kaya siya? Ha? Syempre righteous laughter pa rin. May righteous laughter. Righteous joke, ha? Righteous. Oo. Siguro, kasi may nagtanong din sa akin yan no? Yung, pag pinag-usapan kasi yung sense of humor, iba-iba kasi yan sa bawat panahon at sa bawat kultura at sa bawat sitwasyon. Kasi may mga humor na halimbawa humorous sa'yo pero hindi humorous sa iba. At pagkatapos, depende sa panahon. Halimbawa, kasi katulad ko, napapansin ko yung mga humor ng mga taga-ibang bansa, pag napapakinggan ko yung humor na nakikitawa rin naman ako. Kaya lang, hindi naman siya nakakatawa talaga sa humor natin. At yung humor naman natin, sa tingin ko parang mababaw naman sa kanila. No? Parang ganyan. So, depende. Kasi may isang situation si Jesus, naalala nyo na, I think in Luke chapter 13,
merong lumapit kay Jesus yung mga Pharisees. So sabi ng mga Pharisees, "Hoy, umalis ka na rito kasi ipapapatay ka ni Herodes." Tapos sabi ni Jesus, sabi niya, "Tell that fox." Naalala niyo yun? Sabihin mo dyan sa, ano ba yung fox sa Tagalog? Musang ba? No? Sabihin mo dyan sa pusa na yan. Pusa. Lobo, Ha? ano eh. Fox? Hindi ba ang ano? Hindi, Wolf ang yun fox, hindi siya lobo. Ano tawag yun? Wolf yun eh. Hindi, musang nga, musang. Alam ko musang. Sabihin mo sa musang na yan, di ba sabi niya, na ako ay nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng karamdaman, at sa pagkatapos ng 3 araw, tatapusin ko ang lahat ng ito. Sa tingin ko yung sa linabi ni Jesus na yan, may humorous yun. Yung sabihin mo dyan sa fox na, di ba tayo minsan ganyan tayo? Uy, sabihin mo dyan sa... Aso. sabihin mo dyan sa kalbong yun. Parang ganyan, di ba? Okay. Sabihin mo dyan sa, di ba? Sabihin mo dyan sa matandang yan, ha? Di ba, medyo humor yun, di ba? Para ako, I believe that's a humor, although in our, you would feel it sarcasm. So, kaya nga sabi ko, humor is Subjective. dependent on time, di ba? Dependent on culture. Sometimes, a certain humor, humorous to someone, pero sarcastic naman sa iba. So, yun po. So, meron pa kayong gusto itanong kay Eko? Sige, yes, Franly. May problema. Sandali, medyo may problema yung ating microphone. Si Jesus Christ kasi, nung pumunta siya sa mundong ito, kailangan alam natin na hindi siya nagkasala, di ba? So, yung original design ng creation ay walang kasalanan. Walang bahid ng anumang pagkakasala. So, nilikha tayo ng Diyos para gawin natin yung kanyang kalooban na perfectly. So, yung original design natin ay perfect. No? Ngayon, yung pagdating ni Jesus, pinakita niya sa atin kung paano dapat mag-response o mag-react o kumilos ang tao ng Diyos na nararapat na nagbibigay ng kalooban sa Kanya. So, kaya nga, yung Christ-likeness yung ini-aim natin dito sa mundong ito, sapagkat alam natin na si Kristo lang ang may kakayanang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, originally, we can give a glory to God nung hindi pa tayo nagkakasala. Pero nung dumating si Christ, hindi lang siya nagbigay sa atin ng model kung paano dapat kumilos ang tao ng Diyos, kundi binigyan niya rin tayo ng kakayanan sa mamagitan ng kanyang biyaya. So kung may dadagdag si PJ. Maraming salamat. Actually, sapat na yung sagot mo, Eko, no? Siguro kung meron lang akong konting-konting idadagdag, kasi madalas, pagka pinag-uusapan natin ang tao, laging nating iniisip, tao lang eh. Di ba? Madalas natin ginagamit, pasensya na, tao lang ha. Nagkakamali, nagkakasala. Di ba? Totoo naman yun. Kaya natin nasasabi yun, dahil tayong tao ay makasalanan na. Pero hindi yun ang original na pag-disenyo ng Diyos sa atin. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para maging natural na gumagawa ng kasalanan. Hindi yun ang design sa atin ng Panginoon. Ang design sa atin ng Panginoon ay gawin ng kanyang kalooban. Tama yung sabi ni Eko, no? Kaya di ba sinasabi sa Westminster Shorter Catechism,
question number 1, di ba? What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. That is the original design. But, of course, by the entrance of sin, all of us failed the original design. And so, yung tanong na nagkakasaala ba tayo kung hindi natin ginagawa, hindi natin na-fulfill yung... Of course! Kaya nga dumating si Jesus eh. Kasi kung hindi darating si Jesus, wala na tayong pag-asa. Because we have not fulfilled the original design for man. And that is to obey Him perfectly. So Jesus came here to do the things that we cannot do. To live a righteous life. And that is the way for us to be accepted. So, ang sino mang mananampalataya kay Kristo, tatanggapin ng Diyos. Hindi dahil sa ikaw, naganap mo yung original design, kundi yung tagapagligtas mo, ginanap niya yung original design ng Diyos. May isa pang tanong, Eko. Andito na ba si Deacon Ron? Wala pa, no? Tanong ni Deacon Ron to eh. Kasi di ba pag inausapan natin emotion, nagkaka-crush din daw ba si Jesus? Sa tingin mo? Hindi kasi kasama yun sa... hindi kasama doon sa 4. Hindi kasi kasama sa 4 na discuss natin. Siguro sa ibang... Joke. Di kasi design na mag-asawa si Christ dito sa mundong ito. Nung dumating siya. Oh, yeah. So I don't think so. Mahirap magsabi, no? Kasi tabi mo nga, nararamdaman yung pagiging tao ni Christ, 100, sabihin na natin fully man, no? Siguro meron tayong tinatawag na assumption o presumption. Like, maaari, pero hindi yun ang focus niya. Ang focus ni Christ kasi, yung kanyang pagiging Savior. Di ba minsan ganyan din tayo? No, sa ibang mga simpleng bagay, pag may mga tinatanong ka, meron ka na bang nililigawan? O meron ka na bang ganito, ganyan. Sasabihin, ay hindi, wala pa sa isip ko yan, nakafocus ako sa career ko. Di ba may mga ganon? So si Jesus, maaari rin, sa palagay ko, pero humahanga siya sa performance ng iba kasi hinangaan niya yung isang babae, di ba, na humihingi ng, di ba, yung mumu man lang nung nahuhulog na pagkain, di ba? Hinangaan niya yung babaeng yun eh. Tapos, kaya palagay ko nagkakaroon din siya ng ganung paghanga. Although, ang focus talaga niya ay wala dito sa mga bagay na yun, kundi doon sa kanyang mission. So, siguro tama yun. Si Ate Banji. Comment lang po doon sa Christ anger. Opo. Siguro yung na-express sa akin niya, kinagalit niya yung willful heartedness. Mm. Yun po yung nakita ko na ang Diyos sa pag-equation sa atin, sa actions. Hindi naman siya nagagalit yung negligence, lack of care, lack of foresight. Hindi yung willfulness. Mm-mm. And deliberateness of our acts. Mm-mm. Na magkasala. Mm. Nandun yung anger niya eh. Tayo mga mananampalataya niya. Pero once na may willful disobedience, deliberate na yung pagsuway mo, andun yung galit niya. Mm. Ayun lang po. Comment ka. Maraming salamat, ate, no? Pero aside from that, just to put some perspective dun sa comment ni ate, no? Kahit na hindi pa tayo gumagawa ng mga willful disobedience, the mere fact that we are sinners, we are under God's wrath. No? Yan ang sabi ng Biblia eh. Ang bata pa nga daw, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay makasalanan na. Pero, yung ine-express na ng tao yung kanyang pagiging makasalanan, at ang isa sa pinakamatinding expression, yung willful disobedience, talagang nagpapakita ang Diyos ng kanyang sobrang galit. Kumbaga galit na siya, ginalit mo pa siya. No? Lalo. Okay. So, one more comment. Billy, ikaw.
Mm-mm. Mm-mm. Ano yun? Alin, Bill? Assumption lang yun, Bill. Assumption, ha? Pero, Bill, gusto ko lang sabihin, ha? Masama ba magka-crush? Hindi. Tayo. Kasi ano ba ibig sabihin ng crush? Di ba, ang crush sa atin, ibig sabihin paghanga. Humanga ako, ang ganda ng ngiti niya, ang ganda ng, di ba, ang ganda ng ginagawa niya. Ayan. Hindi ba masama, di ba? Hindi, no? Pero Ang hirap i-imagine. tapos Billy. Yung punto naman ni Billy, wala naman kasi nakalagay sa Bible yan. No? Wala na talaga namang kaya lang kasi we are talking of emotions. And then when we are talking of the emotion of Christ as human, siyempre kung ano yung nararamdaman ng tao sa kanyang damdamin, meron siya. Although, yung pagpapahayag niya ng kanyang damdamin ay walang bahid ng kasalanan. Walang bahid, walang dumi. You know? Tama ba? Kasi siguro tayo, pag nagkakakras, meron ng bahid. No? Di ba? Yung ganda nun ah. No? Parang ganyan, di ba? Parang meron ng meaning sa utak mo, sa puso mo. Pero kung si Jesus, kung humahanga siya, walang bahid ng kasalanan. Yun lang. Salamat, Abila. Thank you po. Okay. Di ko niyan. Comment sa thank you sa Target Network. May sharing this big contest on Sundays too. Siguro sa item, yung first verse na ginamit sa iba, maliraw yung verse 36, verse 35 ko dapat. Sorry. Thank you po. Ibig sabihin nun talaga, tao to. Taong nagkakamali. Yung verse lang Kaya daw nga, yung dapat verse 30. 5 pala. Verse 35. Okay. Maraming salamat mga kapatid. Wala na bang gusto magsalita? Kung wala na, before we take a break, si Deacon Ian,